Good day mga boss and welcome back sa panibagong episode ng Motor TV. And for today's video, magbibigay ako sa inyo ng ilang tips bago kayo bumili ng isang second-hand na motor. So, let's go! First na kailangan nyo i-check mga boss yung kanyang physical appearance. Ikutan nyo muna yung buong motor, i-check nyo side by side. Dito natin i-check kung galing bang semplang yung motor or may mga gasgas ba siya. Kasi pwede nyong iawas doon sa presyong pinag-usapan nyo ng seller yung mga makikita mong mga minor issue or mga scratches doon sa motor. So dito, side na to, makikita natin. So wala naman siyang mga gasgas. Sa likod, check na rin natin yung fender niya, yung pinakatapalodo. Kung nabangga na ba siya kung may nakabangga na ba doon sa likod niya, kung nawala ba sa alignment. So for this case, wala naman. So okay naman siya. And dahil nga hindi compact yung kanyang signal light doon sa kanyang tail light. Ito kasi mga boss, may tendency kasi na pag nabangga ka sa likod, nabali siya. Pero dito naman, okay naman siya. So hindi pa naman nagkakaroon ng disgrasya dito sa likod niya. And dito sa side naman na to, yan, ayun. Ito yung sasabi ko sa inyo mga boss, nakadalasan na makikita nyo sa isang segunda manong motor. I think for this case ng Aerox na to, nanggaling na to ng semplang. Yan, masyado malalim yung kanyang mga gasgas. And dito rin sa baba mga boss, makita nyo rin tong kanyang air filter cover na mahaba rin yung kanyang mga gasgas. So 100% galing talaga sa semplang tong motorsiklo na to, tong Aerox na to. So i-check pa natin yung iba mga boss. Check nyo rin yung mismo mga kantuan mga boss, lalo na itong sa mga kanyang handlebar. So for this case, I think pinalitan niya na tong handlebar. And for lever, makita mo yung kanyang gasgas. So itong handlebar lang siguro yung pinalitan niya. Kaya siguro walang side mirror tong Aerox na to. Siguro nabasag na yung ano niya, yung isang side mirror niya. Syempre, I think mahalin ng tignan doon, isa lang yung nakalagay. So di na siya. Ngayon, doon sa physical appearance check natin, pwedeng makipag-negotiate kayo doon sa seller na pwedeng iawas na lang doon sa presyong pinag-uusapan nyo. Kasi mahal din magpapinta, mahal din bumili ng bagong ng fairings ng motor. So pwede nyong iawas dun sa seller yung makikita nyong possible na magastos nyo dito sa motor na to. Second, ano bang makailangan i-check? Wirings check naman tayo mga boss. Okay, wirings check naman tayo. Dito i-check natin yung mga signal light nya, push start, lahat ng about sa wiring mga boss. So start muna natin yung kanyang motor. Una natin i-check dito boss, mga boss, yung kanyang push start. Kung okay pa ba yung baterya niya. So nakita niyo naman mga boss, so 1 click lang siya. Goods naman yun. So maganda pa yung battery niya. And wala masyadong ingay yung motor bago makapag-start. So for this case, okay na okay yung kanyang push start. And for sa kanyang digital panel, pag ganito mga fully digital panel na like netong Aerox, NMAX, check nyo rin mga boss yung kung may sunburn na yung pinaka digital panel nya. Kasi ito nakakukuha yung sunburn kapag nabababad yung motor sa initan, then wala siyang protector o wala siyang takip doon sa kanyang digital panel. So for this case, okay naman siya, gumagana naman na maayos yung kanyang digital panel. Next naman mga boss, i-check natin yung kanyang busina. So patayin na natin to. Check naman natin yung kanyang busina kung gumagana. Yun, okay yung kanyang busina. And next naman yung kanyang signal light. Check natin kung gumagana doon sa digital panel, doon sa harapan, and doon yung sa pinakalikod din. So try natin doon sa kanan naman. Yan, gumagana siya dito sa digital panel. And yung sa harapan, so gumagana rin yung kanyang signal light. And yung sa likod din mga boss, check din natin. So all goods for signal light. Try naman natin yung kabila.
So dito, gumagana naman yung sa digital panel niya. Yung ganun din sa likod, gumagana din. And same din sa harap. Okay. Next naman na kailangan nyo i-check mga boss yung kanyang stoplight. Every time na magbe-brake ka, dapat umilaw din yung kanyang stoplight. So for this case, check natin. So parang may problem na yung signal light niya dito sa left side ng kanyang brake lever. So hindi na siya nagre-response. Tingnan naman natin yung kabila. Hindi natin. Try natin start yung motor. Yung kabila din. So for this case mga boss, may problema din siya sa kanyang wiring. So hindi gumagana na maayos yung kanyang stoplight. Ito I think pag ganito mga wiring mura lang paayos nito. Pero pwede nyo, ganun din, same case din boss. Mga boss, pwede nyo rin iawas to do sa presyo pinag-uusapan nyo na seller. And next naman na itatry natin mga boss yung kanyang headlight. Kung gumagana ba yung low beam and high beam nya. So ito, for this case, ito yung low beam nya, high beam. Ulit, low beam, high beam. So sa kanyang headlight naman mga boss, okay naman yung kanyang wiring. So total, ang pinaka problema na itong motor about wiring, yung kanyang stoplight. So hindi gumagana. So pwede nyo pag-usapan yung mga boss. And then for the side mirror, gaya nga pinakita ko kanina, so pwede nyo rin iawas yun sa presyo pinag-uusapan nyo na seller. Okay, next naman mga boss, engine check naman tayo. Paano ba tayo mag-check ng engine? Lalo na kung first timer lang tayo bibili na second hand motor o kaya wala tayong kasamang mekaniko. So ito lang yung mga tips ko sa inyo mga boss, paano ba ako nag-check ng second hand na motor about wiring. Una, syempre i-start ko yung motor. Okay? Then, ang ginagawa ko sa kanya mga boss, tinatakpan ko yung kanyang tambucho. Yan, tatakpan ko. Takpan natin ang tsinelas mga boss. Dapat mga boss, wala kayong maririnig na mga unnecessary sound o mga exhaust sound. Dapat tahimik lang siya. So for this case, may narinig ba kayo mga boss? Kung sa akin, wala naman ako naririnig. Kumbaga, about sa tunog ng engine niya, goods naman siya. Okay ha? Ito mga boss, itong mga tips na to, kung wala kayong mga makasamang mekaniko. So ito yung mga pwede nyong gawin every time na mag-check kayo ng motorsiklo, especially sa engine. Okay? Then, try natin naman na ibirit siya doon sa throttle niya. So wala naman, tahimik naman siya. So pagdating sa engine, goods na goods. Okay? Check rin natin yung underseat cover, yung pinakailalim ng kanyang upuan. Kasi kung maselan kadalasan yung isang owner o yung may-ari ng motor, parang kagaya ko rin yan eh, hanggang kaloob-looban nililinis. So check natin mga boss. So for this case, okay naman siya. I think yung may-ari nito hindi pa nalilinis yung motor, gawa kasi nag-uulan eh. So ito yung pinaka-compartment niya. Malaki talaga laman ng compartment ng Aerox mga boss, no? Imagine no, kasi yung buong full face helmet. So for this case mga boss, okay siya. Wala namang problema doon sa pinakaupuan, mga thread. Yan, wala rin namang problema. Nandito pa yung kanyang stock tools. So lagayan ng tool. Okay, nandiyan pa rin naman siya. So next naman na i-check natin mga boss yung kanyang dapat naka center stand to i-check natin mga boss yung kanyang mugs. Kung may bengkong ba, syempre nga galing nga sa semplang na itong motorsiklo, check natin yung kanyang mugs, especially yung rear. Okay, wag kayo papayag mga boss na walang center stand yung motor, kasi ito lang yung tanging way para ma-check natin kung may bengkong yung motor. So dito tayo mga boss sa likod ng kanyang gulong. Every time na mag-check kayo mga boss ng kung may bengkong ba o may tama nung mugs niya sa likod,
Tingin lang kayo sa isang portion ng mags, then ikot-ikutin nyo siya. Dapat wala kayong mapapansin na disalignment sa kanyang mags. Then pwede nyo galaw-galawin yung kanyang mags, kung umuuga na ba o sira na ba yung bearing nya. So for this case mga boss, very compact siya, so wala naman sira yung kanya. About sa pag-check ng bengkong mga boss, okay to. Umikot pa naman na maayos yung kanyang gulong. Then sa harapan naman, ganoon din mga boss, kung wala kayong kasama, wala magdidiin doon sa likod. Maganda kasi may magdidiin ng motor sa likod para umangat tong harap. So, buhatin natin. Yan. Dito mga boss, dapat wala kayong mapapansin na kantuan doon sa kanyang manibela. Ito napaka-importante na to mga boss sa pag-check ng kanyang T-post assembly. Lalo na kung galing aksidente yun sa motor. Kasi possible na na-disalign na yung kanyang T-post, nasira yung kanyang front suspension, possible na nagkaroon ng tama yung kanyang mags. So ganoon din na i-check nyo mga boss. Iangat nyo lang yung sa harapan, then i-check yung kanyang manibela. Dapat ito mga boss, wala siyang kantuhan, wala kayong mapapansin. So for this case, nakita ko mga boss, ito hindi na stock yung kanyang T-post na ginagamit. So gumamit na siya ng aftermarket. Gawa nga siguro na syempre galing nga aksidente yung Aerox na to, pinalitan niya na yung T-post. So kita naman hindi na siya stock. Pero yung pinaka kanyang front suspension stock pa rin, okay pa rin naman siya. Then yung kanyang mags, kaya siguro dito wala nang mga kantuhan. Siguro pinarefresh niya na to, pinarefresh na may-ari to. So for this case, okay siya, pinayos na siya ng may-ari. Siguro ang di pala napapayos ng may-ari dito yung pinaka fairings ng kaha. Okay, yun, ganun lang kasimple mga boss. Ganun lang ako nag-check ng segunda manong motor. Next naman, yung pinaka-importante mga boss, mag-check tayo ng kanyang mga documents, yung mga ORCR. Okay, sa pag-check ng mga ORCR mga boss, especially do sa CR, yung certificate of registration natin, pag mag-check kayo, lagi nyo i-check yung engine and chassis number. Dapat yung nakalagay na engine at chassis number sa motor versus do sa pinaka certificate of registration, yung sa pinaka papel ng motor, is pareho. Okay, for this case, ito sa seat cover niya, hindi nadala na may-ari yung so wala dito yung sample ng ORCR niya. Ito yung kanyang pinaka assist number. So i-check nyo doon sa certificate of registration nyo, doon sa pinaka CR, yung yellow paper, kung parehas ba nung nakalagay rin doon versus dito. Okay, kay Aerox dito makikita siya sa underseat cover, sa underseat na lagayan, sa pinaka compartment. So balik na natin to. Para sa kanyang engine number naman mga boss, i-check nyo rin to boss, mga boss, sa napaka-importante na to. I-check nyo rin to kung pareho ba dun din sa certificate of registration. Okay, sa OR naman mga boss, sa official receipt, ito yung pinaka-registro ng motor natin. Alamin nyo rin kung mas maganda siguro yung makuha yung motor is rehistrado na rin, para gagamitin nyo na lang siya, hindi na kayo magpaparehistro kasi syempre dagdag gastos din siya. Kung hindi naman nakarehistro tong motor, pwede nyo naman iwas yung pinaka total na napag-usapan nyo doon sa seller. Okay, kung may plaka na yung motor mga boss, dito kasi yung may-ari kasi talaga nito, moro talaga parang racing kasi yung may-ari nito hindi pa siya nakakapagpagawa ng temporary plate. Kung may available na plaka na ito mga boss, i-check nyo rin doon sa ORCR kung tama ba yung yung plaka niya doon sa pinakapapel niya. And lastly, ito may tatlo akong tips kasama rin doon sa pag-check ng mga documents. Kapag na-check nyo na yung lahat ng mga dokumento ng isang motor, unang-una kailangan nyo i-check yung HPG clearance. Maganda mga boss, pumunta kayo sa pinakamalapit na HPG sa pinag-meet-upan nyo ng seller. Dalhin nyo yung ORCR, 300 pesos lang gagastusin nyo mga boss. Nakasigurado naman kayo na hindi na ako yung motorsiklo na kukunin nyo. Pangalawa, LTO check. Dito machi-check natin kung may alarma ba o may apprehension ba yung isang motor. Okay, dito di na kasi ako naniniwala mga boss do sa TrueText kung may alarma ba yung isang motor. Mas maganda mismo dumirect na kayo sa pinakamalapit na LTO. Sagit lang yung mga boss, i-check lang ng LTO do sa system nila kung may alarma ba yung motor. So kung may apprehension yung motor o may alarma, for example 5,000,
pwede nyo na rin din iawas dun sa presyo na pag-usapan nyo ng seller. Tapos sila lang mga boss, kailangan nyo i-check yung lugar ng pagmimitapan nyo. Mas maganda mga boss na halfway kayo nung seller na pagmimitapan nyo. For example, ang presyo nitong motor is 70,000. So may dala kang cash na 70,000 tapos mag-isa ka lang. So mas maganda halfway kayo o huwag kayong papayag na wala kayong kasama. Siyempre uso ngayon sa hold-upan o mga nakaw na motor. So mas maganda may kasama lagi kayo pag titingin kayo ng, kahit hindi mekaniko, kung wala kayong may isama mekaniko, mas maganda kung mga 3 or 4 kayo para safe lang mga boss. Okay, test drive. Hindi mawawala sa pag-check ng motor yung pagti-test drive. So test drive natin tong motor. Ito nga pala yung seat height ng Aerox mga boss. So standard height siya. Ang height ko is 5'3". So Filipino height. Di tayo masyadong nabihan ng mahabang mga binti eh. So test drive natin mga boss. Kapag nag-check nga o magti-test drive nga pala kayo ng isang second hand ng mga motor boss, lagi nyo yun i-check yung mga brakes, front and rear brakes kung gumagana na maayos. Okay, napaka-importante nito sa isang motor. Baka dahil hindi na makapit yung mga brakes niya o kaya yung mga brake pads niya is maninipis na o kaya yung brake shoe niya is pud-pud na. So tako aksidente pa rin. Then pag magti-test drive kayo ng isang motor, test nyo lahat. Top speed nyo kung kailangan yung top speed, bigayin nyo yung throttle, kumbaga ride like you own it o kaya ride like you stole it, kasi ito lang yung way para ma-check nyo yung pinaka kasama rito sa way sa pag-check ng mechanical o yung pinaka engine check nya. So try natin left sa ikot pa tayo. For this case mga boss, okay yung suspension nya, yung pinalit ng may-ari. Maganda rin yung play ng kanyang front suspension. Yung for rear suspension nya okay din. Okay. So, overall, mga minor issue lang naman yung sa kanya, side mirror, medyo mabigat-bigat. Gawa nung gas-gas niya. So pag-uusapan na lang namin ng seller yung pwede kong ibawas. And yung sa taillight na nga niya, so hindi na gumagana, mura na siguro magagastos doon. And so side mirror. So overall, naka-register naman tong motor na to until 2022. So okay naman siya. Dito natatapusin yung aking video mga boss. Maraming salamat kung tinapos mo tong video na to. So yun, lagi ko siya sabi, ride safe and peace out.